Welcome sa second exam level problem ng ES11 First LE. Kung babalikan natin yung ES11 format ng exams, siguro ilalagay natin tong problem na to sa average problem. So, strategize nyo na masolve yung problem na to in under 30 minutes siguro. So, discuss na natin yung problem. A triangular plate is held by two ropes OA and CBD. If the moment of the system about point O is 390,000 Newton meters, A, what is the magnitude of the tension in rope BC? So, ito yung BC. Tapos, B, what is the moment of the system along line OD? So, ito, moment along a line. So, yung problem na to, makikita natin as 3D moment problem, kung saan yung steps niya, same lang din, halos same lang sa 3D force problem, kung saan ililabel muna yung points, kukunin yung direction vectors, which is yung final minus initial, kukunin yung unit vectors, tapos i-apply yung equation, then yun, makaka-arrive ka na sa answer. So, paano simulan to? Sabi ko nga, points. So, step 1 ulit. Tulad ng force problem, points. 1 point. So, ano yung mga points na makikita mo dyan? A, B, C, D, at O. So, sa A, meron kang 0, 0, 2. Sa B, meron kang 0, 1.4, 2. Sa C, meron kang 0.9, 2.6, 0. Sa D, meron kang negative 0.9, 2.6, 0. At sa O, origin naman siya, so 0, 0, 0. Next naman, ang gagawin, after kunin yung points, syempre dito sabi na kunin yung direction vectors, which is final minus initial, lang naman ng mga forces na present sa problem. So dito, makikita natin ilan ba yung forces na present sa problem. Meron kang OA na nagbubuhat sa plate. So, isa. Meron kang CB na nagbubuhat din sa plate. So, dalawa. Meron kang DB. So, tatlo na rin yan. Tatlo na yung forces na nag-act. OA, CB, at DB. So, sa part 2, direction vectors, meron kang OA na final minus initial lang. So, yung final point mo naman is yung A, initial point mo yung O. OA ay 0, 0, 2. Sa, ano ba to? Sa CB naman, CB, meron kang final minus initial. So, dito, final mo yung B, initial mo yung C. So, final, which is 0, minus 0.9, meron kang negative 0.9. 1.4 minus 2.6, meron kang negative 1.2. At 2 minus 0, meron kang 2. Next na force is yung DB. So, sa DB, same lang din, final minus initial, 0 minus negative 0.9, meron kang positive 0.9. 1.4 minus 2.6, meron kang negative 1.2. Tapos 2 minus 0, meron ka rin 2. Next naman, yung next step ay pagkuha ng unit vector. So, halos same lang din sa previous problem natin. Paano kumuha ng unit vectors? Kunin mo muna ang magnitude ng bawat direction vector na to at i-divide siya, divide yung bawat component by its magnitude. So, para gawin yun, simula muna tayo sa vector OA, kung saan ang magnitude niya ay square root of 0 squared plus 0 squared plus 2 squared. So, ang magiging sagot nun ay 2. 2 divided by 2 ay 1. So, ang ibig sabihin, ang F force OA, o yung OA, yung vector along OA, mare-represent mo siya as FOA times 0, 0, at 2 divided by 2, which is 1. Next naman sa CB, meron tayong FCB times
yung magnitude nito, which is square root of 0.9 squared plus 1.2 squared plus 2 squared na makakalculate nyo as 2.5. So, ang magiging vector representation ng CB ay negative 0.9 over 2.5, negative 1.2 over 2.5, at 2 over 2.5. Next naman sa DB, same lang din, kasi square root of 0.9 squared plus 1.2 squared plus 2 squared ay 2.5 din. Ang mangyayari is FDB times 0.9 over 2.5, negative 1.2 over 2.5, at 2 over 2.5. Next, ang gagawin natin ay after nito, after ng step 3, which is yung pagkuha ng unit vector, handa na tayong i-apply yung equation na moment along a point equal siya sa R cross F. So, makikita natin, kung maalala natin yung statement na ang moment ng system about point O ay equal sa 390,000 Newton meters. Ano ba ang vectors na involved doon? So, kung magmo-moment tayo sa point O, hindi na makakasali yung vector o yung force OA. Kasi nga, nagpa-pass through point O siya. Ang makikita na lang natin na vectors o forces ay yung force CB at force DB. So, itong dalawang to, meron siyang moment about point O. So, paano makalculate yun? R cross F lang. Yung R mo ay yung distance from point O to point C, at saka yung distance from point O to point D. So, sa part 4, which is equation na, ang magiging equation mo ay yung moment along O is equal to RC cross FCB plus RD cross FDB. So, ganyan. Bakit ulit ganyan? Kasi, dalawa diba yung forces na may moment sa point O. Itong CB at saka yung DB. Ito so, kunyari sa CB muna, ang mangyayari is RC, which is yung distance nga nito, cross FCB, which is yung force na to, plus, kasi mag-a-add naman yung moments nila, RD, which is yung distance na to, cross FDB, which is yung force na to. So, ang ginawa lang natin, pinag-plus lang natin yung effects ng dalawang vectors na to along point O. So, ang mangyayari dyan, ano nga ba yung RC natin? RC natin ay yung final minus initial, final minus initial. So, ang mangyayari 0.9 minus 0, 2.6 minus 0, at 0 minus 0. Which is parang yung point C lang. So, 0.9, 2.6, at 0. Yung FCB, dahil nga i-cross product natin siya, i-cross natin sa dito. So, ang mangyayari is negative 0.9, ikokopya mo lang ito, negative 0.9 over 2.5 FCB, negative 1.2 over 2.5 FCB, at 2 over 2.5 FCB. So, ayun yung moment ng BC along point O. Tapos, iba-plus natin yan sa RD cross FDB. So, ganun lang. Kopyahin ulit lang natin yung point D, which is negative 0.92.60. Negative 0.92.60 cross yung FDB, which is ito. So, 0.9 over 2.5 times FDB, negative 1.2 over 2.5 FDB, at 2 over 2.5 FDB. Ngayon,
dahil nga vector multiplication siya or cross multiplication, pwede nating i-cycle ba to? Hindi natin to pwedeng i-cycle kasi may variable ka sa component ng first. So, hindi mo pwedeng i-plug in yung variable tapos makasolve ng answer. Ang gagawin, magma-manual cross multiply tayo. So, paano ba mag-manual cross multiply ng vector? Tatakpan mo muna yung tatakpan mo yung first components o yung mga x components tapos cross multiply. So, sa x component niya, ito yung tatakpan mo yung lahat ng x values. Multiply mo 2.6 times 2 over 2.5 FCB minus 1.2 or minus negative 1.2 over 2.5 FCB times 0. So, ang ginawa mo lang ay ito times dito minus ito times ito. So, ang mangyayari dyan, katulad nga na sinabi ko, 2.6 times 2 over 2.5 FCB, makukuha mo na 2.08 FCB. Next naman, para sa y component niya, tatakpan mo naman yung y components ng minumultiply mo. At pagka sa gitna, negative yung pagko-cross multiply mo. So, ang mangyayari, negative 0.9 over 2.5 FCB times 0 minus 0.9 over 2 of 0.9 times 2 over 2.5 FCB na makukuha mo as negative 0.72 FCB. Next naman, para makuha yung z component ng cross product, tatakpan mo naman yung z components ng ipagmumultiply mo. So, ang equation ay magiging 0.9 times negative 1.2 over 2.5 FCB minus negative 0.9 over 2.5 FCB times 2.6. Na pag sinimplify nyo, check nyo na lang, ang makukuha nyo ay negative 0.432 FCB plus 0.936 FCB. So, ito, i-simplify na muna natin itong z component ng cross product. Makukuha natin na 2.08 FCB, negative 0.72 FCB. Tapos, kung i-add natin itong dalawang to, magiging 0.504 FCB. Ngayon naman, okay na tayo sa moment ng CB along point O. Gawin naman natin yung moment ng BB along point O. So, dito, same lang din yung gagawin natin. Tatakpan natin yung x component. Pag multiply ito, i-minus natin sa product nito. Makukuha mo dapat na 2.6 times 2 over 2.5 FDB minus negative 1.2 over 2.5 FDB times 0. Ang makukuha mo dapat dyan ay 2.08 FCB. Next naman, kung tatakpan mo to at ipagmumultiply mo yung baligtad na, ito ngayon yung mauuna, 0.9 over 2.5 FDB times 0 minus negative 0.9 times 2 over 2.5 FDB. Ang makukuha mo dapat ay 0.72 FCB. Next, sa last component, tatakpan mo naman yung z components nila at i-cross multiply ito. Ang makukuha nyo dapat dyan, check nyo na lang, negative 0.504 FCB. Okay. So, ang sinabi din sa problem na ang moment of the system about point O is 390,000 Newton meters. Ibig sabihin, i-add lang natin tong dalawang to, M1 plus M2 equals 390,000 Newton meters dapat. So, pag add natin, 2.08 FCB plus 2.08 FCB, ang makukuha mo ay 4.16 FCB. Next naman, sa Y component naman, negative 0.72 FCB plus 0.72 FCB, makukuha mo 0. Tapos, ito, magka-canceling din lang siya kasi negative sila ng isa't isa. So, 0. Sabi, equal daw siya sa 390,000
Newton meters. Ngayon, pagka syempre isa na lang yung component, x component na lang, pwede na natin itong i-equate sa 390,000 Newton meters. So, pwede natin ilabas to kasi 0 at 0 lang naman yung y at z components nila. 4.16 FCB equals 390,000. Tapos nun, syempre, isolate mo na lang yung FCB. Ang makukuha mo, FCB equals 93,750 newtons. So, ganun kumuha ng moment along or about a point. So, clarify ko lang na kaya tayo from FDB naging FCB yung equation. Yun ay dahil sa statement ng problem na yung system natin ay held by two ropes, OA at CBD. Yung CBD natin na ito, dalawa yung forces niya, CB tsaka DB, pero iisa lang yung rope. Ibig sabihin, isa lang yung value ng tension. So, ibig sabihin din nun na yung FDB mo, pwede mo mapalitan as FCB para na rin makombine siya dito sa vector na to. So, ang mangyayari nun, dahil nga ginawa mo ng FCB ito, ma-add mo na sila ng madalian dahil iisa na lang yung unknown, which is CB. So, makakombine mo ito at ito para mag-arrive ka dito. So, isa na lang yung unknown, mas okay yun. Tsaka kasi equal lang naman sila, so okay lang gawin yung ganong substitution. Ngayon naman, move naman tayo sa second part, which is what is the moment of the system along line OD. So, kung maalala nyo, yung moment along a line, ito yung equation, ML is equal to lambda L dot R cross F. Kung titingnan ulit natin yung figure, magmo-moment daw tayo along line OD. Titingnan natin yung mga force na nagko-contribute sa moment along this line. So, syempre, hindi dun kasali yung mga forces na nakadikit na sa line OD, tulad ng OA, tsaka ng DB. So, ang force lang na nagko-contribute ng moment sa line OD ay yung CB. So, ulit, i-review natin yung equation, lambda L dot R cross F. Define muna natin yung tatlong yun. So, yung lambda L ay equal siya sa unit vector ng line kung saan ka magmo-moment. In our case, ito yung line OD. So, kukunin mo daw yung unit vector ng line OD. So, ulit, directional vector ng OD ay negative 0.9, 2.6, 0. Final minus initial lang. Final minus initial. Next naman, kukunin mo yung magnitude niya para makuha yung unit vector. So, para makuha yung magnitude, square root of 0.9 squared plus 2.6 squared equal siya sa 2.751. So, ang mangyayari para makuha yung unit vector, divide lang yung lahat ng components by 2.751. So, negative 0.9 over 2.751, 2.6 over 2.751, at 0. Next naman, yung R, yun yung distance ng line mo sa vector kung saan ka magmo-moment. So, in our case, pwedeng yung distance ng line sa vector ay ito, yung CD, o kaya yung OC. So, sa problem na to, piliin na lang natin yung CD as yung distance between yung vector tsaka yung line. So, sa R, makikita natin na final minus initial, 0.9 minus negative 0.9, meron kang 1.8. 2.6 minus 2.6, meron kang 0, at 0 minus 0, meron kang 0. Next naman, move naman tayo sa F. Yung F mo, yun yung force ng kung ano mang vector yung may contribution ng moment sa line OD. So, ito yung FCB, which is na-solve naman natin sa previous part na nakuha natin na 93750 yung kanyang magnitude. So, 93750, imumultiply mo yan sa unit vector ng FCB, which is ito, para makuha yung mismong vector representation niya. So, 93750 times negative 0.9
over 2.5, negative 1.2 over 2.5, at 2 over 2.5. So, ayun, multiply lang ito dito, at ito dito. Tapos, lambda dot r cross f lang siya. So, gawin natin sa cycle. Sa cycle natin, menu, tapos 5 para sa vector. Define na tayo ng vector A, 3 dimensions. Yung vector A, gawin natin yun yung lambda. So, dito sa lambda, meron kang negative 0.9 over 2.751. 2.6 over 2.751. At 0. Next naman, option ulit, define vector, vector B, yun yung gawin nating R. So, next, 1.8, yun lang. 0, 0. Next, define ulit tayo ng vector, vector C. 3 dimensions, yun yung gawin nating F. So, dito, 93750 times negative 0.9 over 2.5. Next, ulit, 93750 times negative 1.2 over 2.5. Next, 93750 times 2 over 2.5. So, ayun, handa na tayong mag-vector calculation. So, vector calc. So, sabi nga na ang equation ay lambda L dot r cross f. Follow na lang natin yun. So, option vector A dot product ng r cross f. So, equals, ayun. So, yung answer na to, 1, negative 127,589, negative 127,589, or 589.97. Yun na ang moment ng system along line OD. So, MCB equals 127,589.97 Newton meters.